Magandang araw sa ating lahat po. Today is Friday and it's March 26 or 27 na po. Kumusta kayo? Sana okay na okay ang buhay ninyo po. And welcome sa programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico. And nandito po ang mga notisya, mga latest updates na mayroon tayo po, which I believe na kailangan din po ang mga kababayan, kapatid at kaibigan ko po dito sa Malaysia, Filipino community, as well as ang mga Malaysian friends natin, those who wish to know what is happening in the Philippines. Nandito na tayo po sa programa natin and I am going to inform you ang mga latest updates. And of course, lahat mga Filipinos dyan po sa mga ibang partes sa mundo, mga overseas Filipino workers, senior citizens, and of course, ang mga kababayan, kapatid, and kaibigan natin dyan po sa Pilipinas. Kumusta kayo? And I hope everything is running smoothly. Diretso na tayo po sa programa natin. Let's start our program and I'll be touching more on itong problema natin sa Pilipinas, ang shortage of oil, or hindi naman siguro shortage, no? Sino ang rising prices of oil dyan po sa Pilipinas, which as a domino effect is creating a lot of problems, difficulties in the daily lives of karamihan ng mga Filipinos po. So nandito po, first thing that I'm going to touch or I'm going to share with you po, ang video clip is about our president, si President Ferdinand Bongbong Marcos, wherein mayroon siyang kaninang video message po, no, to all the Filipinos, and this is a good news. This is a good news po. And this is still tungkol sa problema ng oil sa Pilipinas. And let's watch and listen to this video clip na I want to share sa inyong lahat po. Nandito po, let's watch and listen to this announcement made by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nandito na po. Today, I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos. More than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. This is indigenous energy. It is ours. This is our future, and it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Maraming salamat. Alright, ayan po, narinig natin ang video message of President Ferdinand Bongbong Marcos. Mayroon pa rin tayo, isa pang video clip that I want to share with you po, tungkol pa rin po sa good news, no? May good news tayo, sabi ni Presidente Marcos, o si Bongbong Marcos po, or si BBM, sabi niya po, ang supply, ang stock natin ng oil dyan pa sa Pilipinas, mayroon tayo hanggang end of June. Nandito po ang sabi natin announcement made by President Ferdinand Bongbong Marcos. Let's watch and listen to this announcement made by the President. Holy Week. I am sure napag-usapan din namin na ni Mr. Ramonan ang mga pagpasok ng fuel sa atin at in terms of crude oil supply, dahil pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas at iba ang presyuhan kapag nagpasok tayo ng crudo mismo, ng diesel, kaysa sa nagpasok tayo ng crude oil at tayo mag-refine. Mas mahal yung pagpapasok ka ng refined na diesel na. At ang ika niya ay meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin
ang ating paghahanap ng supply, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga commuter para naman mabawasan ang bigat ng epekto nitong nagkakagulo sa Middle East. Okay? Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Thank you. Alright, yan pa. That's a good news. Hanggang June 30 ang supply natin ng crude oil. And sana lang po, no? Kung ano na tayo ng supply, ang presyo din ng crude oil natin dyan po sa Pilipinas po will roll back naman po. Kasi kawawa naman ng mga Filipinos ngayon, no? Everybody is tightening up ang belts natin dahil mahal po ang crude dyan po sa Pilipinas, and because of the rising prices of crude oil in the Philippines as a domino effect, lahat ang mga karamihan ng mga bilihan, no? Essential goods, the prices also jumbo hike talaga po, no? Nag-increase talaga po. So, diyan po ang mga notisya na mayroon tayo tungkol kay President Ferdinand Bongbong Marcos. And later on, mayroon pa tayong mga iba-iba pang mga video clips that I will be sharing with you po. Kaya nga, standby kayo. Stay with me hanggang matapos itong programa because dami pa tayong mga video clips that I will be sharing sa inyong lahat. For cut costing, cost cutting po. Cost cutting, mayroon din dito mensahe ng from the President. Now we go to the Vice President. May mga advices ni Vice President Inday Sara Duterte on cost cutting po dahil sa problema ng gasolina o diesel natin sa Pilipinas. Let's watch and listen to the advice or mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte po. Halip ay mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa, kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon ay nagbibigay ng tulong sa gamit pampaaralan ng ating mga mag-aaral. Ang bus ng OVP ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay para sa ating mga commuters sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Ang Magnegosyo Taday ay magpapatuloy upang mapunan ang kapital ng maliliit na negosyo. At ang rice boxes ay patuloy na ipinamamahagi sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon na tulad ngayon. Kasabay nito, nagpapatupad din kami ng mga cost-cutting measures sa loob ng aming tanggapan upang matiyak na mas maraming pondo ang mapupunta sa direktang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip ay nakalaan sanang pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RISE project. Sa mga darating na buwan, inaasahan nating lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang
pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Kasama na ang pagharap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, at risk reduction measures laban sa epekto ng matinding init at mga pagbaha sa ating kabuhayan. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. Tayo ay isang bayang may matibay at malakas na pananampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin ng taimtim at naway bigyan ang ating bansa ng lakas, gabay at pagkakataon tungo sa tunay na mapayapa at masaganang buhay. Syukran. Alright, yun po ang mensahe ng presidente natin or vice president natin, si Vice President Inday Sara Duterte po. And let's adhere to the advices given to us by not only by our President si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. but also ang advice coming from no other than ang Vice President natin si Inday Sara Duterte, who is trying her level best to extend whatever assistance na she can give to the affected Filipinos po in this very difficult time, no? In this, despite of menos ang budget ng Office of the Vice President. Okay, another video clip that I'm going to share with you po is about, remember, during the time of former President Rodrigo Roa Duterte, the father of Inday Sara Duterte, and who will be celebrating his birthday tomorrow, March 28, and he is still dyan po sa custodia, under the custody of the International Criminal Court dyan po sa The Hague. Tomorrow is her birthday, his birthday, no? And expected that there will be celebration just like what happened last year. Ang dami mga Filipino worldwide, no? Not only Filipinos but other nationalities po joined together and celebrated the birthday of former President Rodrigo Roa Duterte. Nandito ang video clip ni Senator Ruben Padilla o Robin Padilla, wherein he reminded us, or he is reminding us about what Tatay Digong was saying before about the possibility of facing what we are facing now po. Ang problema ng prices ng gasolina natin po, no? Langis natin sa Pilipinas, and rising prices of essential goods po, no? Ang mga bilihan natin dyan sa Pilipinas. Let's watch and listen ito kay Senator Rubinod Padilla po. Nandito, let's watch and listen to the statement made by our beloved Senator po. Nandito. Let's hold on, give me 1 second. Alright, nandito na po. SMNI News, binigyang diin ni Senator Robin Padilla na noon pa man ay nakita na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging krisis sa supply ng langis at kakulangan sa pagkain sa bansa. Isang realidad na anyay lalong pinalalala ng patuloy na sigalot sa Middle East. Git ni Padilla, ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang gaya ng China at Russia ay hindi pagkatraitor, kundi estratehiya para matiyak ang murang enerhiya at kaayusan ng ekonomiya. 4 years na ang foresight ng ating dating Pangulo na mangyayari ito. At ito ngayon, nasa harap natin ngayon, mga kababayan. So, ibig nyo sabihin lahat tayo ngayon maka-China o maka-Russia? Hindi po. Ang gusto ng ating dating Pangulo ay kaibigan natin ang lahat ng mga bansa at tayo ay maging pro-economic country.
Kumpirmado na rin ng senador ang tila kakulangan ng gobyerno sa pagbuo ng konkretong plano para magkaroon ng Pilipinas ng sariling supply ng langis. Iginit niya na dapat buhayin ang joint exploration sa West Philippine Sea na nasimulan sa ilalim ng Duterte administration. Sinabi ko na kailangan buhayin natin yung hakbang ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte magkaroon ng joint exploration ng langis. Bakit? Kasi kailangan po natin magkaroon ng sarili natin. Hindi po tayo pwedeng habang buhay nag-i-import ng langis doon sa gitnang silangan. Meron tayo. Iginit niya na ang gobyerno ay dapat magpatuloy sa pakikipag-usap sa mga bansang maaaring mag-supply ng pangunahing pangangailangan ng bansa. Ang bansa natin sa oras na to, ang ating administrasyon, kailangan humanap ng pukunan niya ngayon. Kaya po pumapasok ang Russia at ang China. Opo, yan po ang tunay na sitwasyon. Opo. Dagdag pa ng senador, masyadong nakatuon ang kasalukuyang administrasyon sa military build-up sa halip na pagtibayin ng ekonomiya. Anya, kung ituturing na kaibigan ng China, posibleng makakuha ang bansa ng mas murang langis gaya ng pagbibigay ng libreng bakuna noong panahon ng pandemya. So, kung tayo talaga ay tatanggapin ng China bilang kaibigan nila, inshallah, God willing, hindi din nila tayo bebentahan ng mahal na langis. Katulad nung ginawa nila noong pandemic na hindi nila tayo binentahan. Binigyan pa tayo ng libre na vaccine. At yun po ang magpapababa ng presyo. Malinaw para kay Padilla na tama ang mga desisyon at pananaw ni Pangulong Duterte noong kanyang termino at dapat itong kilalanin ng lahat, maging oposisyon man o kakampi. Kaya't panawagan niyang magtulungan at magkaisa para mabigyan ng pagkakataon ng dating Pangulo na makabalik na sa bansa. Ngayon, Alright, yun pa. Narinig natin si Senator Ruben Oda Padilla, who reminded us about ang mga forecast ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Tatay Digong about the possibility that or he saw that someday if we are not going to do anything and yun na po, we are going to face this kind of problem as what we are facing now po. Sabi pa nga ni Tatay Digong noon, ang polisiya na po is friend to all, enemy no one. So, ganon yan po. And talking about ang seeking help from China when it comes to itong supply ng oil natin po, no? So, sabi niya, it is not impossible, sabi ni Padilla, for as long as we go and talk to China po, no? It doesn't mean that ano tayo po sa China, no? Sa China. And ang sagot naman ng Chinese government yesterday, sabi niya they are willing to sit down with the Philippine government, Marcos administration, provided, may condition po, provided we are sincere. We are sincere. Remember po, we need China when it comes to trading activities po, no? Trading again. Not only the Philippines, karamihan ng mga nasyon po dito sa mundo, kailangan sila ang tulong ng China when it comes to the economic activities po, no? And sabi ni Senator Ruben Padilla, remember, noon during the pandemic, ang China helped the Philippines. Hindi lang sila, they did not only help, but also they gave free COVID vaccine sa Pilipinas po. Walang bayad during the time of Tatay Digong because we are having a good relationship with them. No? So, if we, ang gobyerno, sabi ni Senator Padilla, if we only show sincerity to the Chinese government and seek help from them in this kind of situation that we are facing, he is optimistic or confident that the China will, who knows, will even push down ang price ng oil nila po para sa Pilipinas. So, dahil tomorrow is the birthday of Tatay Digong, ito po ang appeal, ang naghingi si Ruben Padilla, Senator Ruben Padilla, sa atin lahat po, that includes the government po, no? Sabi niya po,
nandito ang video clips niya po. You watch and listen to this po. Ang appeal ni Senator Padilla po. Ang hiling ko lang po sana. Hold on po. Nandito. Let's watch and listen to this. Hold on, ha? Alright, nandito. Ang hiling ko lang po sana, isang taon na ang ating dating Pangulo doon. At ngayon, na-realize natin na tama naman pala yung kanyang mga sinasabi nung araw. Bakit po sana hindi na lang natin siya, tayong lahat, maging oposisyon pa man ngayon, harapin na natin yung katotohanan na tama pala si Digong. Bakit hindi natin pagtulong-tulungan na pauwi na natin yung matanda? Para sa Diyos at Pilipinas. Yan po ang hingi ni Senator Ruben Padilla po to return back or home si Tatay Digong po. 1 year na. Mag-celebrate na naman ng birthday si Tatay Digong dyan po sa The Hague. Okay, when we talk about ang negative effect, domino effect ng what we are facing now po. And mayroon na mga balita-balita po. And it was announced by the local media dyan po sa Maynila or dyan po sa Pilipinas about ang prices po, no? So expected din, may fear tayo po na even ang presyo ng bigas, ng rice, the prices of rice as well as pork and other meat sa Pilipinas po will increase should this conflict between America, Israel, and Iran will prolong po. Let's watch and listen to this report, media report po, no? About ang prices ng rice and pork and other commodities po, dyan po, essential commodities, dyan po sa Pilipinas as of today po, as of today. Nandito po, let's watch and listen to this. 308. Hold on po. Nandito. Let's watch and listen to this. So this, you will have an idea of paano serious ang sitwasyon dyan po sa Pilipinas. We are just waiting for the sun. Hindi na naitanggi ng Agriculture Department sa Senado ang hindi mapigilang epekto sa agri-products ng krisis sa langis. Pangamba ng kagawaran, umabot sa halos 50% ang itataas sa presyo ng bigas. Halos 60% naman sa presyo ng baboy. Yan ay kung lalala pa raw ang sitwasyon. Kung nagkataon, posibleng lumampas sa 500 piso ang kilo ng pork. Hindi lang mga mamimili ang nangangamba, kundi pati mga nagtitinda. Presyo ng baboy, sumiit ang presyo. Halos linggo-linggo tumataas kami. Eh, siyempre, alam na yun kasi nagbabayad kami ng pwesto. Hindi kami pwede huminto. Dito sa Mega Q-Mart, nasa 400 pesos na ang kilo ng pork liempo. 320 hanggang 340 pesos naman ang ibang parte. Hindi na lang puro karne yung ulam, ganap na lang ang ibang ulam. 380 pesos kada kilo naman ang pork sa Kamuning Public Market. Mahihirapan po talaga yung dating namin mga customer niyan. Baka pag yung 1 kilo, baka 1/4 na lang. Dati, ang taas ng piso, tapos ngayon, 10 pesos kagad per kilo. Pag nawala na wala na kami trabaho. Baka mag-isda na lang oh. Siguro hito muna tayo sa baboy, baka mag-shake. Pero chicken din, alam ko tumaas din eh. So, siguro kung ano mas mababa, doon muna tayo or gulay or fish. Hanggang 5 piso naman ang itinaas ang presyo ng bigas. Umaangal man, wala namang daw choice ang mga mamimili. Titipid lang. So, paano to? Nagbawas kayo ng binibili? Dati, nag-ilang kilo? Minsan, bilang ngayon, 25. Tapos 35 kilos. Ngayon, per kilo-kilo na lang. Tinatakyasan na lang namin din ng kaunti. Ganun sa lang ng syrup. Ganun nga po, madam. So, paano yun, ma'am? Kapag huwag naman sana magtuloy-tuloy yung gandong sitwasyon natin at lalo magmahal pa ko yung bigas. Siguro, mas maganda siguro magsara muna ng tindahan. Nalang talaga yun. Yun ang solusyon. Kasi, saan kami kukuha ng puhunan? Kung tutuusin ayon sa Sinag, hindi dapat ganun kataas ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ang presyo ng palay ngayon is 28 pesos. No? Ang dapat na lalabas
sa Miller is nasa 46 pesos. Delivered sa retailer, sabihin natin na up to retail, dapat nasa 52 to 54 pesos ang retail price ng bigas. Tayo na sa harvest time eh. Nasa 185 hanggang 190 pesos naman daw ang farm gate price ng baboy. Kaya nasa 340 hanggang 350 lang ang presyo nito. Sa tingin ng sinag, hindi naman daw aabot sa ikangay worst case scenario. At tinanggal na yung excise tax. We hope by next week, bumaba yung fuel price. Pumayag na ang National Price Coordinating Council sa rekomendasyon ng Agri-Department na ilimita lamang sa 50 piso ang benta sa kilo ng bigas. Alright, ayun po. Ang what is happening talaga dyan po sa Pilipinas, ang bigas, rice, and meat in the Philippines, the prices po, jack up talaga po, no? Tumaas talaga po. And the Filipinos are now feeling the pinch of this domino effect of the war dyan po sa Middle East. Hindi lang yan po, no? Here is another video clip na even the cooking gas natin sa Pilipinas po, ang presyo, grabe din po, no? Grabe din. Let's watch and listen to this report po tungkol sa cooking gas natin sa Pilipinas. Kung makana na po, you won't believe, you'll be surprised, no? You'll be surprised po. Nandito. Let's watch and listen to this. Marketers o sa LPG naman, posibleng umabot sa hanggang 1,500 pesos ang isang tangke ng LPG sa Abril ayon sa LPG Marketers Association o LPGMA. Dahil yan sa pagtaas ng shipping cost, bunsod ng limitadong access sa Strait of Hormuz. Mas mahal yan sa kasalukuyang presyo ng 11 kilogram na tangke ng LPG sa Metro Manila na nasa mahigit 825 pesos hanggang mahigit 1,135 pesos. Ayon sa grupo, iniutos ang Department of Energy sa pribadong sektor na ituloy ang pagbili ng LPG anuman ang presyo. Bago nito ay sinabi ng Energy Department sa Senado na panghanggang 25 araw na lang ang supply ng LPG sa bansa. Pero ang sabi ng LPGMA sa baling tanghali kanina, na update na daw yan kasunod ng pagdinig ng Senado. Pang 35 hanggang 40 araw na nila ang inventaryo ng LPG. Alright, ang cooking gas din po, ha? Baka mag-akyat niyan po to 1,500. Grabe, no? Grabe talaga po. So, kumusta na ang buhay ng mga commuters natin, mga pedestrian natin, mga ordinaryong Filipino na who use ang public transport po. Ngayon, may strike pa ngayon, no? 2 days, second day na ngayon po. Nahirapan talaga ang mga commuters dyan po sa Pilipinas. Let's watch and listen to this video clip that I'm going to share with you po. Saan na yun, ha? 4:12. Nandito po. Let's watch and listen to this. At kami Alright, nandito po ang mga commuters, ang mga Filipinos dyan po sa Manila. ng Pangulo ang napilitang maglakad ang maraming commuters sa Metro Manila dahil walang masakyan sa unang araw ng nationwide transport strike. Marami sa mga stranded sa lansangan, umasa muna sa libreng sakay. Patuloy na busina ng mga transport group, ibigay ang pisong taas pasahe at gamitin ng Pangulo ang emergency powers sa excise tax. Nakatutok live si Joseph Moore. Joseph. Melamil Vicky at unang araw ng 2 araw na tigil pasada ng Grupong Manibela kontra sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga produktong petrolyo at nasaksihan nga natin yung ilan natin mga commuter na hirapang sumakay ngayong araw. Sa kalsada, dinala ng transport group na Manibela ang daing nila sa walang prenong taas presyo ng petrolyo na kumakain sa kanilang mga kita. Nakisimpatya sa kanila pati ibang motorista sa pamamagitan ng pagbusina. Dahil nakagarahe ang jeepney ng mga nagtigil pasada, walang masakyan ang mga commuter sa terminal na ito. Wala, Pasig.
sila sa mga libreng sakay ng City Hall na nagpupuno muna bago lumarga. Magabo kayo nito hanggang gabi po, hanggang monte po. Si Edros late na sa trabaho. Tinitext na rin ako ng manager kasi late na nga ako eh. Ang aga ko pa dito tapos ganito po yung Ganito lang po yung alternate na nila. Nagbakasakali pa siya mag-motorcycle taxi pero nag-cancel naman ito kaya balik libreng sakay siya. Sumama kami sa truck ng libreng sakay sa Maynila. May mga pangilan-ngilang walang masakyan na commuter na naglibreng sakay. Pag-ikot ulit sa nagtahan, naipon na ulit ang mga stranded. Tiis lang. Dahil wala naman kami masasakyan eh. Sa Pasig, marami ring stranded. Kahit mga babae at matanda nakikipagtunahan tuwing may dadating na jeepney. Naipon din ang ilang mga pasahero sa Paranaque. Ang iba sa UV Express na napilitang sumakay kahit mas mahal ang pamasahe. Ilan sa panawagan na mga transport group ay ibaba yung presyo ng produktong petrolyo at ipatupad sana yung binawi o kinansela na dagdag pisong pamasahe para sa mga tradisyonal na jeepney at 2 piso para sa mga modern jeep. Limos na lang, binawi nyo pa. Pakihati naman kayo sa responsibilidad sa bigat ng presyo ng mga produktong petrolyo. Paano naman po kaming mga minimum wage earner kung manghihingi sila ng konting dagdag? Paano naman po yung ibang tao na konti lang din po yung pamasahe or sakto lang yung pamasahe nila? Panawagan pa ng Manibela, silipin din ang bentahan ng mga kumpanya ng langis sa bansa at gamitin na ang emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga inaangkat na petrolyo. Kailan ito ipatutupad? Pang-4 na linggo na, mahigit 120% ang itinaas kumpara sa mga karatig bansa natin na kung saan ay naglalaro lamang sa 55 pesos hanggang 60 pesos ang presyo nito sa mga kalapit bansa natin. Ang mataas na presyo na hindi regulated ang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Bigit bukas ay meron ulit na Tigil Pasada ang grupong Manibela at kasama na nila dyan ang grupong Piston. Para ngayong araw na ito, ayon sa Manibela, 90% ng mga pampublikong transportasyon ang naparalisa nila sa kanilang lampas 20 na mga strike centers sa buong bansa. Vicky? Alright, yun pa, narinig natin, nakita natin po ang paano ang buhay ng mga commuters dyan po sa Pilipinas po, no? Second day na. Today is the second day of the transport strike sa Pilipinas and nahirapan talaga ang mga commuters natin. Kawawa naman, no choice tayo po. And I hope the government will do something extra, no? Para this mais din ang inconvenience ng mga commuters sa Pilipinas. Alright, the next video clip that I'm going to share with you po is dumabas. After quite a long time, walang sabihin natin na news galing kay Congressman Leandro Legarda, and all of a sudden, dumabas ng video clip ni Congressman or Representative Leandro Legarda, and let's watch and listen to the statement of this congressman po. Nandito po. Tungkol naman sa issue, still ang hot issue dyan po sa Pilipinas. Hold on po. And nandito. Ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay nalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete at kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino. At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis
ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Alright, yun po. Narinig natin si Congressman Leandro Legarda po. A neophyte, a young fellow, and yun na po, is very vocal when it comes to corruption, especially yung flood control projects po. Hanggang ngayon, we don't know what is happening po, no? We really don't know what is happening. Anong mga latest updates? Wala na. Wala pa po. Yun, sabihin natin, ang Blue Ribbon Committee, resumption of the Blue Ribbon Committee hearing. Alright, so from the oil problem dyan sa Pilipinas, punta na din natin po, maskin one or two video clip I will be sharing with you po tungkol sa impeachment ni Inday Sara Duterte po, dyan po sa House of Representatives, na I already reported sa inyo po na mayroon first day hearing proper carried out by the Justice Committee of the House of Representatives the other day, and hindi dumating si Inday Sara Duterte. Of course, is that violating any constitutional laws, no? It is her right either to attend or not to attend. But hindi nyo ba alam po, no? Have you ever thought of hanggang kailan ba itong hearing? Hanggang kailan? How long will it take? Will it take 1 week, 2 weeks, 3 months, half a year, 1 year? Ito po, nandito ang video clip na will answer itong mga questions natin, because there was an interview kay Justice Committee Chairman, si Representative, Chairwoman, si Representative Gerville Luistro. She was interviewed by Karen Davila, and among the questions raised sa kanya po is tungkol how long will it take ang hearing po. Nandito po, let's watch and listen to this. Alright, nandito po. You will be surprised. You will be surprised po. Nandito po. Days, I mean, honestly, now that you told me that it's once a week, I calculated it at 3 times. Then technically, this can go on till the end of the year. That's correct. Because we are following the definition of the Supreme Court. Ano ba sabi ng Supreme Court in the resolution of January 2026? Session day is a calendar day whenever the House of Representatives holds sessions. Remember, now is recess. No? So, let's leave it up to the opinion of the public. Ito bang ginagawa naming hearing ngayon? Is this chargeable to the 60 session days? Nevertheless, Karen, we are very careful. We are very much conscious about that 60 session day period, and we'll make sure na hindi kami lalampas dito sa 60 session day period. All right, because imagine if there's like a probable cause hearing, I will call it that, a probable cause hearing that will extend till the end of the year. I mean, isn't that, don't get me wrong, unfair to, number one, the accused, the impeachable official, to the Filipino people? You are technically spending money of the Filipino people, and let's face it, the time. You know, the Filipino people want this done because there is an oil crisis. You know, ang daming ibang problema. So kaya ang tanong is, you know, at the end of the day, it's focus. The nation, you're taking away focus from real problems. If this probable cause hearing goes until the end of the year, and then hypothetically she gets her impeachment trial already by next year, which is the filing for presidential candidates. Right? Definitely, Karen, it will not take 1 year. Why? Because there are only, when summarized, there are in fact 3 offenses only. No, it's the confidential fund, the issue of corruption, and then the threat, and then the what's the last one? The unexplained wealth. If you summarize, so Yan po, na most likely, probably with this hearing pa lang ito po, no? Hearing proper pa lang ito. This is not a trial, no? Because trial will be held dyan po sa Senado.
So hearing pa lang ito po, most likely hearing from the Justice Committee, most likely baka it will reach hanggang end of the year. Now is March, or let's say April na po, because next week is April. April, May, the whole month of April, May, June, July, August, September, October, November, December po. 9 months po. You just imagine, waste of time, waste of money, and opportunity for itong mga Justice Committee members, no? Mag-epal po, no? They will have a good exposure dahil by next year there will be filing of certificate for the 2028 presidential election. So ano ba ito? This is one way of getting publicity. That's why they will prolong it po. And we have to think na mayroon tayong problema po. Itong problema natin, which is really affecting the lives of every Filipinos every day. Imagine, every day po. No? Ang transportation, ang mga prices ng essential goods natin po. Ang dami po. No? Ang dami. If the economy will be badly affected po. No? Sana ang gobyerno mag-focus na lang sila dyan po sa problema natin, and kung pwede lang, stop first ang impeachment, focus muna tayo sa problema, the current problem that we are facing, which is really very serious, for as long as this conflict sa Middle East will not be stopped, it will be prolonged. In other words, mahirapan talaga ang mga Filipinos po. So, you just imagine that kind of scenario. That's why you cannot blame ang mga Filipinos, karamihan ng mga Filipinos, if they say, either you stop first ang impeachment, or else, make it fast, no? Bring it to the Senate, and kung ang Senado will decide to go for a full-blown impeachment trial, then go, and then let's see whether Inday Sara Duterte, the Vice President, will be convicted or not, no? And then tapos na po. In the meantime, focus tayo dyan po sa, sabihin natin, ang mas malaking problema natin sa Pilipinas. Ganon lang yan po, no? After all, sabi ni chairperson ng Justice Committee, sabi niya po, mahaba ito po because we have to follow ang procedure, no? Baka if they are not going to do this hearing po, by technicalities po, baka i-drop na naman ito ang impeachment case di Inday Sara Duterte based on the ruling made by the Supreme Court, during the impeachment case of Inday Sara Duterte last year. Kaya nga sabi niya, we have to follow po para walang problema sa technicalities. The problema po, last year wala tayong problem sa oil. Ngayon po, mayroon tayong mas malaking problema po. Mas malaking problema. Yun po. So, yun ang mga valid concern ng mga Filipinos po when it comes to impeachment. Anyway, mayroon din tayo dito ang reaction na coming from a political analyst, si Professor Malu Tequia, when it comes to the impeachment of Inday Sara Duterte po. Let's watch and listen to this. Hold on po. Brief lang ito. Let's watch and listen to this po. Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil niyo muna yung impeachment. Harapin muna natin yung crisis. Hindi ko sinasabing wag maging accountable, hindi. Pero, kita mo yung optics, ang tao nagkakagulo, naglalakad sa kalye, hindi maintindihan kung magkano ang bilihin. Tapos nandito ang mga politiko, nag-fishing expedition. Tama ba yun? Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil niyo muna yung impeachment. Harapin muna natin yung crisis. Hindi ko sinasabing wag maging accountable, hindi. Pero, kita mo yung optics, ang tao nagkakagulo, naglalakad sa kalye, hindi maintindihan kung magkano ang bilihin. Tapos nandito ang mga politiko, nag-fishing expedition. Tama ba yun? Alright, yun po ang reaction, statement made by Professor Malu Tequia po. Tama ba yun? Tama ba yun?
Sa palagay ninyo po, what do you think? No? Kailangan or dapat ba si BBM to come into the scene and say, itigil muna kayo itong impeachment. Let's focus first ang attention natin dito sa crisis na mayroon tayo ngayon sa Pilipinas. Kayo po, what do you think? Depende na sa inyo po. It's your own opinion po. And ang role ko dito po is just to inform ang mga Filipinos, kababayan, kaibigan ko dito po sa Malaysia, kapatid natin po, as well as mga Malaysian kaibigan natin po, who wants to know what is really happening dyan po sa Pilipinas, be it in the political or economic arena po sa Pilipinas. So, siguro hanggang dito na lang ang programa muna natin on a Friday. And I wish na you will enjoy ang weekend natin po, bukas Saturday and Sunday. And para sa mga DDS, mga supporters ng mga Dutertes, daw si Tatay Digong will be celebrating his birthday tomorrow po, and narinig natin may mga programs dyan po sa Pilipinas and many other parts in the world po na mayroon mga Filipinos, and it will be joined, ang mga celebration nila po will be joined by other nationalities who support also ang flight ni Tatay Digong po. Expected sa DHEC po, dyan po sa ICC na ang daming mga flowers bukas dyan po sa labas ng detention center ng International Criminal Court. So with this, si Nico Fabian, once again would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye! I love you and you take care.